Hindi takot maglayag sa hindi mapayapang tubig. August 24. Offertory Reading Devotional. Susing talata. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 6. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Magagawa ba ninyong isiping maglakbay sa karagatan, at mamuhay ng bagong pakikipagsapalaran sa bawat araw? Ito ang pangarap ni Joseph Bates, na lumaking pinagmamasdan ang mga umaalis at dumarating na mga barkong panghuli ng mga balyina sa pantalan mula sa bintana ng kanyang silid-tulugan. Naglalayag ang kaisipan ng batang lalaking ito kasama ng mga barkong iyon habang lumalaki siya sa New Bedford, Massachusetts. Sa pagsisikap na mapigilan si Joseph sa kanyang pangarap, sa kanyang murang edad ay ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa maikling paglalakbay sa pamamagitan ng bangka. Sa halip na panghinaan ng kalooban ay mas lalong naglagablab ang batang lalaki sa kanyang pangarap. Sa sumunod na 21 taon, itinalaga ni Joseph ang sarili sa buhay sa dagat. Pagkatapos ng ilang panahon ay ipinamuhay niya ang kanyang pangarap. Nagtakda siya ng mithiing mag-ipon ng $10,000, na isang malaking kayamanan sa panahong iyon. Ang layunin niyang bumili ng sarili niyang bangka. Nagtagumpay siya at bumili ng barko. Gayunpaman, naiiba ang barko ni Bates. Hindi pinapayagan ang inuming alak at sigarilyo. Higit pa roon, hindi pinahihintulutan ang mga tripulanteng gumamit ng mga masasamang pananalita. Minsan sa isa niyang maraming paglalakbay ay nakasumpong siya ng Biblia na isinama ng kanyang asawa sa kanyang bagahe. Habang binabasa niya ito, naramdaman niyang nakilos siya ng pag-ibig ni Jesus. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang Sabbath. Kaya naghanap siya ng mga Seventh-day Adventist na nag-iingat ng Sabbath upang pag-aralan ang bagong katotohanan ito. Nang dakong huli, nagpa siya si Bates na maglathala ng mga booklet kung saan inilahad ang sinasabi ng ika-4 na utos. Ang kanyang 48 pahinang maliit na aklat ay inilathala noong Agosto taong 1846. Nang makabalik siya mula sa paglalayag, inilaan ni Bates ang kanyang lakas at salapi sa pangangaral tungkol sa malapit ng pagbabalik ni Jesus at ang Biblical Sabbath. Si Bates ang naging pangunahing haligi ng Seventh-day Adventist Church at nag-iwan ng pamanang higit pa sa halaga ng kanyang kayamanan. Itinalaga niya ang natitirang buhay para sa gawain ng Diyos. Panawagan. Nananawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin, na ituwid ang ating pananampalataya. Ito may paghayo kung saan niya tayo tawagin o magbigay ng regular at systematic, tulad ng kanyang pamamatnubay. Nasasangkot sa pagbibigay ang matapat na pagbabalik ng ika-10 ng Diyos at pakikinig sa kanyang tinig habang tinatawagan niya tayong makipagtipan sa kanya sa pagbibigay ng regular at sistematikong pagbibigay na tinatawag na pangako, maliban sa ika-10. Hinihingi niya sa ating magbigay. Hinahamon ko kayong tanungin sa Diyos. Anong porsyento ng aking kita ang gusto ninyong ibigay ko ng regular bilang aking pangakong handog? Pagkatapos makinig sa kanyang tugon. Ang pagsasabi ng oo sa Diyos ang tanging paraan upang maunat ang iyong pananampalataya.